Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Salamat sa dumadagdag na subscriber ng mga friend. Ano to si Sara Duterte, pakinggan natin ha. Nakukulangan siya, mamaya magbigay tayo sa ebidensya laban sa kanyang ama. Matalino talaga to si Sara, Sabado ng umaga, nakipiknik si dating DOLE Secretary Silvestre Bello sa mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa harap ng ICC prison. Mula sa kabilang dako ng ICC, nandito na ngayon ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa harap ng prison facility. At ang mga Pinoy na nandito ay galing pa sa iba-ibang panig ng Europa. Ito ay taga-UK. Nagmarcha naman ang iba-ibang grupo ng Pinoy sa palibot ng ICC hanggang Malieville Park. Kilabot po talagang katangahan di ba? Gaano man kahaba ang aabutin nito, nandyan kami palagi sa kanya, susuporta. Lahat po na ginastos namin dito ay mula po sa aming pocket. 2 beses namang pinagsabihan ng Dutch police ang mga Pinoy na manatili sa nababakurang lugar at tiyaking hindi maaabala ang mga residente sa lugar. Ang permiso para sa pagtitipon ay para lamang sa isang picnic ng hanggang 500 katao at hindi para sa isang political rally. Nauna rito, hindi na pagbigyan ni Vice President Sara Duterte ang hiling ng amang huwag makialam sa kaso sa ICC at ibaling na lang ang tulong sa kampanya. Kinuwestiyon niya ang mga katibayang hawak ng mga abogado ng mga biktima ng extrajudicial killings bunsod ng war on drugs. Kung meron ka lang 181 pieces of evidence, does that show a crime against humanity? Tanga na. 181 lang pala yung ninyo, kulang. Mga taga-ICC, mga abogado ng mga nasalanta ng 3 milyon yan tapos mag-presenta kayo ng 181 lang. Kulang na kulang yan. Ano ba naman kayo? Diba? Dapat mga skiman lang ilang libo gusto mo Sara Duterte, ha? Basta napakalaki ho ng kulang. Hinahanap ni Sara Duterte, nasa na yung dito? Yung 30,000. Sinabi po ma'am ng human rights group na pinamumunuan po ni Attorney Conti is that it doesn't have to be 30,000 but they have to prove that it's systematic and it's organized. Yes. Umiiling siya. Yan ang problema dito sa mga Duterte, no? Lahat ho na sobra masama, mga boss. Sumobra ho, galing nito, talino. Pakinggan natin. But you have to prove that there were 30,000 victims. So how can you? Kalatni! You have to prove that there was 30,000 victims. And how can you? Matalino itong bata mo, Kalatni. Prove systematic killing of 30,000 victims if you do not have the names of 30,000 victims. Kalatni, kulang yung talino talaga yung bata ni Kalatni. 30,000 ang sinasabi ninyong victims. Okay, tapos 181 lang. You don't have the names. Mabuti pa si Sara, marami siyang names. May bago na naman yatang names ng mga nagsilabas. Mga amoy asim, piatos, diba? Kung 2,000, buti pa si Sara Duterte, 2,000 yung kanyang mga names. Wala nga lang record sa PSA, Sara. Tuloy mo, Sara. And yet we have 181 pieces of evidence. Kinwestiyon din niya ang bilang ng mga kaso na binagbasihan ng crimes against humanity laban sa kanyang ama. This is 43 counts of murder, not even 50. So where is the system there of killing thousands? Ipinaliwanag naman ni Attorney Cristina Conti ng National Union of People's Lawyers at Assistant to Counsel of the ICC sa media launch ng Duterte Panagutin Europe Network
ang basihan ng ICC kaya umusad ang kaso laban kay dating Pangulong Duterte. Itong krimen na ito ay hindi halintulad o hindi mo nga maikukumpara dun sa simpleng kaso ng murder. In crimes against humanity, you do not need to name all the victims. The 181 pieces of evidence talks about preliminary matters. Hindi ba ito yung mismong ebidensya? And just wait, there will be more. Sa labas ng kulungan ng Mag-antay ka daw, Sara, sabi ni Atty. Conti. Meron pang parating, ha? Pero mas maganda mga boss yung paliwanag ni Atty. Bueno. Dapat ito Días, buenos tardes, buenas noches, mga amigos, mga amigas, mga kompanyeros, kompanyeras. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito pong muli ang inyong lingkod, Atty. Rene Bueno. Ngayon pong episode na to ay muli po nating pag-usapan ang International Criminal Court at ang prosesong kanilang isinasagawa. Dito napakaganda ho ng pagkakapaliwanag ni Atty. Bueno, mga friend. Maski hindi tayo abogado, maintindihan natin. Ang liwanag. At dito sa paliwanag ni Atty. Bueno, parang sinasabi niya, yung talagang magagaling na abogado, pag may nakadibating, alam nilang mahina ang level, hindi na nila pinapatulan. Kumbaga, parang Sara, parang ganun. Pakinggan niya, ang ganda. Sa paglilitis ng mga dating pinuno or leader ng mga estado na may kaugnayan sa malulubhang krimen katulad ng war on crimes, genocide, crimes against humanity at krimen na agresyon. Pero sa pagkakataon na to, ang ating pong bibigyan ng pansin or focus ay itong extrajudicial killings or crimes against humanity na kung saan ang dati nating Pangulo ay nasasakdal dyan sa The Hague, Netherlands dahil sa allegedly sa involvement niya sa extrajudicial killings ng mahigit 30,000 biktima ng extrajudicial killings. At ang kanyang confirmation of charges ay magaganap sa ika-23 ng Setyembre taong kasalukuyan. Pero madami po kasing nagtatanong sa akin na mga subscribers, followers at viewers natin dito dahil sa pagkakabanggit ng ating pangalawang Pangulo na si Sara Duterte. Meron ho itong 80,000 views kay Atty. Rene Bueno. Na paano mapapatunayan yung guilt ng kanyang ama na si Rodrigo Roa Duterte na nagkaroon ng systematic killings dito sa Pilipinas kung hindi mo naman mapapatunayan o maisusumite ang pangalan ng 30,000 biktima ng extrajudicial killings. At nasabihan patuloy na mahina ang ulo ng mga tagapagtanggol. Bobo, ang sabi ni Sara, yung mga tagapagtanggol. Atty. Bueno, bobo. Bagay, ganun din bobo, saka mahina ulo. Pero ganun naman yung mga Duterte. Tatay nga niya maski yung Justice Carpio, tawag niya, bobo. Si Bongbong Marcos, tawag niya, weak leader, walang basta pinakamagaling. Para sa Duterte, ayon sa kanila, sila ng Duterte. Kaya yan nga, pinakamagaling. Di ba? Tuloy, Atty. Bueno. Ng mga biktima, na kamag-anak ng mga biktima ng extrajudicial killings. So ipaliliwanag po natin to, pero bago ang lahat, gusto ko pong gumawa ng disclaimer na tayo po ay hindi isang international lawyer. Tayo po ay isang hamak at ordinaryong tagapagtanggol o abogado lamang dito sa ating bansa. Naman, attorney, masyado ka namang pahambol. Bagay, ganyan, okay di ba? Hindi ka gaya itong mga Duterte. Kala mo kung sinong napakatatalino, ha? Sara! Dapat mag-abogado ka sa tatay mo para yung kung ano yung pinagdadadal mo dyan sa labas ng dahig, yan na mismo ang sabihin mo dun sa korte, di ba? Bagay, baka mamaya kasama ka na rin, Sara, di ba? Hindi natin alam. Pero malamang sa alamang kasama ka. Kasi nasama si Bato naging mayor ka ng Davao, hindi ka nagpapaimbestiga. At itinuturo ka, Sara, ni Las Cañas, di ba?
bansa sa Pilipinas. Pero nais kong siguraduhin sa inyo na may accuracy ang aking ibibigay na impormasyon sa inyo o edukasyon, sapagkat bago po tayo naglalabas ng mga episodes ko dito sa YouTube channel ay pinag-aaralan ko po ang subject matter. Dahil available naman yan sa libro Nababasa din naman yan ng lahat ng abogadong nagtsatsagang magbasa at unawain ang mga batas at mga prinsipyong pinaiiral ng International Criminal Court. In fact, nung College of Law namin, may subject kami yan, yung International Law. Kaya nga lamang, 2 units lamang yan. Kung gusto mo pong palawakin ang iyong kaalaman dyan, bumili ka pa ng additional books na although hindi na dinidiscuss sa eskwelahan yun, kung gusto mo lamang talagang matuto, ay mag-self-study ka. Sarah, mag-self-study ka raw. Ano ba kasi, daldal ka ng daldal? Manda kayo pipilitin mong palabas yung 30,000 pangalan. Ano gusto mo? Kagaya mo, mag-i-imbes na Mukasim, Mary Grace Piatos, Oishi, mapa-justify mo lang yung kung paano mo paano nangyari yung 612.5 million pesos ni Juan de la Cruz. Kung sino-sinong pangalan na naglalabasan, Sara Duterte. Ano ba naman kayo hanggang ngayon? Sinasanto nyo pa yan, puro mandarambong. Sabi nga ni Secretary Llamas, mga halimaw. At maiintindihan mo naman ang international law. Lalong-lalo na kung abogado ka na, madali nang intindihin yan. So yun po ang ating ginagawa. Tayo pa'y gumagawa ng personal na pagsaliksik tungkol sa mga different principles at procedures if there is someone who is presently charged of crimes against humanity or other serious crimes with the International Criminal Court. So ngayon nga, ipag-uusapan natin itong International Criminal Court at ang paglilitis kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na may kaugnayan sa statement na inilabas ng ating pangalawang Pangulo na si Sara Duterte na kung saan sinabi niya na paano nga mapapatunayan yung systematic killings kung hindi mo naman mapapakita at maipapaalam at babanggitin, isusumite ang mga pangalan ng mahigit 30,000 biktima ng extrajudicial killings. At sa kasamaang palad ay nasabihan patuloy mahina ang ulo ng mga tagapagtanggol ng mga biktima, mga kamag-anak ng biktima. Kayang-kaya ng Duterte yan, Atty. Rene Bueno. Ang tatalino nila, sabi nga ni Kimo, na pinakamagaling na Pangulo, si Duterte. Kimo, ng extrajudicial killings. So, yan po ang ipapaliwanag natin sa episode na to. Alam niyo po, diyan sa International Criminal Court, the prevailing legal principle is the individual criminal responsibility. Ang namamayani at ang umiiral na legal principle ay yung individual criminal responsibility. Ang ibig sabihin po ng individual criminal responsibility ay ang hukuman ay nakapokus sa pagpapatunay ng pagkakasala ng isang individual na naaakusahan ng isang malubha o seryosong krimen katulad ng crimes against humanity. Ito ay hindi masyadong nagbibigay ng pansin o focus doon sa bilang ng mga biktima sa crimes against humanity. Ibig sabihin kahit 20 lang, 25 o 30 lamang out of the 30,000 victims of the extrajudicial killings ay sapat na. Tinitingnan lamang niyan kung gaano katibay ang mga ebidensyang ipresenta ng mga nagrereklamo. At ang mga sana sa Sara Duterte, pinapanood mo si Atty. Rene Bueno para kaso itong mga to, alam nila kasi sila pinakamagaling, di ba, Kimo? Na-interview si Kimo kanina, munti ko nahulog. Ang uminterview sa kanya, isa bilyonaryo. Karen Jimeno. Bukas, yun ang talakayin natin, yung interview ni Karen Jimeno kay Kimo. Magaling si Kimo, oo.
Ebidensyang sangkot dito ay katulad ng mga testimonial evidence. Alam naman natin na meron ng nagsipuntang mga testigo ron sa The Hague, Netherlands, no? Yung mga pangalan, no? Mato, Bato, tsaka yung isa pa. So, they can give their testimonies in court. So, that is testimonial evidence. May mga documentary evidence din na naisumente. Alam mo, Atty. Bueno, yun nga pinagbasihan daw ng International Criminal Court. Po 43 lang daw. Paano? Samantala ang napatay ni Mutabato, sabi niya 50, pinakamababa. At ang napatay ni Las Cañas, mga more than 200. Tapos maglalabas kayo ng numbers dyan wala pa sa mga napatay ni Mutabato sa kanila Las Cañas. Mali kayo, International Criminal Court. Kaya para kay Sara, lulusot yung tatay niya dahil bobo kayong mga abogado ng mga biktima ng rehimeng Duterte. Tuloy. Mga kamag-anak ng biktima at ang kanilang mga tagapagtanggol. Pwede ring yung admission of guilt, no? Admission of the crimes against humanity, yung extrajudicial killings. At narinig naman natin, napanood natin sa ilang mga panayam, sa investigasyon na minsan may nababanggit si dating presidente na na-involved talaga siya sa extrajudicial killings. At dun sa huling committee hearing yata, may nabanggit pa nga na isa sa mga pinuno ng death squad si Senador Bato de la Rosa. So yun, binibigyan yun ng pansin. Hindi lang si Bato, Atty. Rene Bueno, pati yung Danao. Lahat yung mga naging chief of police niya doon sa Davao. Puro mga ano yan. Ginagaling, may isa-isa ni Duterte. Yan, mga ano yan. Davao Death Squad yan. Mga Death Squad yan, mga yan. Di ba? Ang International Criminal Court. So the principle of individual criminal responsibility is prevailing over to that number of the victims of extrajudicial killings. Yun lamang ilang testigo na yan at ebidensya ay sapat na upang hatulan ang isang akusado dyan sa international. Sara, magbabasa kasi, hindi yung puta. Papaproduce mo yung 30,000 biktima ng war on drugs ng tatay mo. Para mapangalaan. Baka nangingisay na yung tatay mo sa dahig, hindi pa nahahanap yung 30,000 pangalan. Mabuti kung kahit kagayam nyo, ang gagaling yung maghanap ng pangalan. Maski amoy asim, kung anong mga pangalan, pinaglalabas mo doon sa COA para mapatunayan mo yung 612 million confidential fund mo, ha? Sara Duterte. Criminal Court sa The Hague, Netherlands. So nabanggit ko nga, documentary evidence, testimonial evidence, admission of the accused would be enough, no, for the court to convict the accused, no, or the accused, the person accused of these crimes against humanity. So hindi po paramihan yan ng isusumiti mong pangalan ng mga biktima ng extrajudicial killings. So napaka-imposible naman kasi kung 30,000 yung pangalan at ebidensyang ipipresenta mo sa International Criminal Court. Atty. Bueno, walang imposible kay Sara. Kayang-kaya niya i-produce lahat yan. Tignan mo yung ginawa niya sa Quadcom. Doon sa tama, Quadcom ba yun? Kung ano ng pangalan, kumpleto. 2,000 pangalan na i-produce niya. Wala nga lang record sa PSA. Basta Duterte. Patok yan. Patok sa katangahan. Hindi po kasi paramihan yan ng pangalan na isusumite. Mag-submit ka lang ng 30, 50 siguro. Kung masipag-sipag yung 80, 100, okay na yan. No? Para kahit nga 15 lang, 10, okay na yan eh. No? Para ma-relate mo lang, ma-link mo lang yan doon sa malawakang patayan na nangyari nung panahon ng administrasyon ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So yun po ang mangingibabaw doon para mapatunayan mo talaga na nagkaroon ng malawakang patayan, no, na hindi na ayon sa batas during that time. Hindi mo kailangan pangalanan yung 30
Libo. mga 30,000 biktima ng extrajudicial killings. So, miski mag-research kayo, no, sa libro, magbasa kayong libro, makikita mo yung legal principle na yan. The principle Magbabasa ka kasi, Sara, pati asawa mo, bugado rin eh. Ba't ewan ko sa inyo, kakalat kayo ng katangahan, ha? of individual criminal responsibility. So, kaya siguro hindi kumikibo si Attorney Conti, Yan. yung Assistant Counsel sa International Criminal Court. Ito yung maganda sasabihin ito ni Rene Bueno, mga friend. Ha? Kasi isang style yan ng mga taong marurunong that if they are being attacked by an opponent, tapos mali-mali sinasabi ng kalaban mo sa korte, ay the bet. Sa mga tuwid, tanga-tanga yung kumakalabang kay Atty. Conti, hindi raw niya pinapatulan. Tuloy. The best thing for you to do is to be silent. Oh. And then if ever somebody will ask you about this statement na medyo mali or mali-mali, ay ang tamang sagot dyan is that I will not answer to that kind of argument or comment because answering back would be below my standards. Yun. So, ganun ang sagot doon. So, hindi mo papansinin talaga yun. Otherwise, you will stoop down to his or her level. So, dapat medyo mataas-taas naman ng konti yung level of discussion. At talagang ganun. So, may mga tao talagang ganun. May mga abogadong ganun. Kapag tinitira mo yun, tapos mali-mali naman yung sinasabi mo sa akin, hindi kita papansinin. Kasi pag pinansin kita, magka-level na tayo. So, hindi kita papansinin talaga. At Yun ang doon, mga friend, di ba? O, kagaya natin dito. Pag nakakita ko na nagko-comment dito na tanga, binubura ko na. Bakit ko ano yun? Troll nga eh. Tanga nga eh. Bakit kita papansinin? Hindi, parang pumapatol ako sa tanga, ganun ba? Hindi. Di ba, mga friend? Oo. Mantangin nyo, mga boss, ang hinahanap ni Sara Duterte na yung pieces of evidence daw 181 lang. Asan na yung 30,000? Ibig sabihin, kulang pa ng 29,819 pieces of evidence. Itong mga abogado ng biktima ng kanyang tatay, di ba? At doon naman daw sa korte, 43 lang ang pinagbasihan. Asa na yung ano dun? Crimes against humanities dun. Ganyan niya, di ba? Kala mo talaga napakagaling. Magkulab na nga tayo, mga friend. Sakit sa ulo itong mga Duterte. Pero anyway, pupulutin na lang yan, mga friend. Tingnan mo. Si Digong napulot eh. Si Sara pa kaya, ano? Wala na ito, tapos na. Jeff Ramos na, shout out. Blessed morning, Karoke. To all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po. Stay safe and healthy. Buti nga, sausaw kasi. Kayo, bakit hindi ninyo ngayon tawagan si Sara Butangera, Tambalustay, at doon humingi ng pambayad? Wala pa raw, hindi mo raw pinapansin eh. Michelle Edwin, shout out. Mike, my friend. Correct ka dyan, kabayan, sabi. 3JC upo. Tawa-tawa. Baka sigawan pa sila ni Sara at sabihin, bakit? Sino ba nag-utos sa inyo? Mag-rally kayo nang walang permit, mga tanga. Oo, di ba? Ayun. Di ba? Baka sabihin, tama si 3JC, baka sabihin, sino ba nagsabi sa inyong magpakatanga kayo? Ha? Tapos, Michelle Edwin, Persiata, good morning, Karoke, magandang gabi dyan. Magandang gabi. Uy, mga taga-Canada, merong nagrarally dyan, Saan ba yun? Toronto ba yun? Mga ano rin pala dyan, mga tanga rin dyan, Marami rin, Michelle. Marami rin, librado. Marami rin, mga tanga dyan, Yan ba? Yung anak-anak ko dyan, marami akong anak-anakan dyan, nalimutan ko yung isa, si Jural Jelly. Rohan Jelly, mag-asawa yan, Sana hindi kayo, pero hindi, alam ko hindi. Matatalino yung mga nandiyan dyan na mga subscriber natin, Michelle, Susan de la Cruz, shout out. Gandang gabi, Karoks, at sa mga ka-warriors. Joey Tobelea, shout out.
Ha? Rodelio Felipe, shout out. Tama, kulong. Huwag nang tulungan. Totoo, di ba? Rejesio po. Yan nga ang diferensya eh. Hindi naman pwedeng pabayaan ng gobyerno. Kaya lang, nakatikim sila ng salita kay Arnel Ignacio, OWA Administrator. O, di ba? Arnel, ang hanapin mo kaysa pagkagastos sa may mga tanga na yan, yung pamilya na lang nila. So, bigyan mo ng pangkabuhayan para mabuhay sila dito sa Pilipinas. Kaysa, tanungin mo Arnel, gusto nyo ba tulungan ko yung tatay nyo o kayo na lang ang tulungan ko rito? Hayaan na natin yung tatay nyo tanga ron. Di ba? Joseph Rigodon, shout out. Tama. Dami kong tawa sa inyo. Sa totoo kayo mga tanga na, ha? Dami kong tawa sa inyo. Totoo kayo, mga tanga ngayon eh. Yun nga lang, biktima lang din sila ng katangahan. AJ Reyes, shout out. Para magising sa katotohanan, ipakulong yan. Doon sila humingi ng tulong kay Digong nyo. Panatiko sila ni Duterte, mga gago, tama lang na sa inyo yang. Mga ogag na tanga pa. Ayun, galit si AJ Reyes. Kalat ni Baya, shout out ha. Ito. Basta kabayo, malakas bumayo, patay tayo dyan. Joey Quijano, shout out ha. Tama ka, Karox. Akala nila, field trip, tanganism. Rolando Resco, shout out. Kung ako dyan, sa gobyerno, hayaan na nila yan para maturuan ng leksyon at huwag pamarisan. Alam nila na mali pero sige pa rin. Dapat dun sila humingi ng tulong sa mga dutae. Pwe! Mga ogag na mangmang. Yun nga eh, puta yan mga yan. Sira ulo. Ha? Wasak pag nagkataon, sabi ni Kalatni. Hello, Akira, sabi ka. Percival Ulip, shout out. Gago po sila. Gago po sila, dita nga. Kasi alam naman nila na bawal, ginawa pa nila. Magsamahin natin, pares tanga sa gago. No? Hello, Miss Grace. Sana well ka na. Ingat ka dyan palagi, ha? Si Raul yan, Grace na yan, friend. Joey Hano, shout out. Sabi, tama, suporta na lang pamilya. Pag binayaran at i-deport sila, problema pa pag-uwi dito. Totoo, di ba? At ay kada biyernes pala yata may hataw, oo. May nag rito eh, may nag-comment na. Oo, yun ang alam ko diyan eh. Minahataw ng isang niayantok, oo. Sakit lang ng banks. Reklamo naman yan to the max yun nga eh. Rolando Resco ulit oh. Matauhan na kayo, mga bobo, mga mangmang. K54254, shout out, Karoke. Sa sobrang pagkapanatiko ng iba sa kulto ni Rodrigo bandang huli, napapahamak lalo mga yan. Tanga nga eh. Efrem, shout out. Sa mga pangyayaring naganap para sa akin ay perfect. Dito lumutang ang pinagbubuhatan ng kahirapan, kasamaan at kawalang galang sa kapwa. Utos at aral ng Diyos lalo ng magulang. O, diba? Kalat niyo. Nako, galit na galit. Ako dyan kay paring Alfredo. Ipinasara pa naman ng ungas na yan ang paborito kong tambayan dyan sa Eskinita sa Binondo. Patay tayo dyan, kalat ni Kay. Kaya malungkot ang mga gabi. Malungkot ang mga gabi ko nung mga panahon na yun. Patay tayo dyan. Di ko alam yan kung saan yan. Shirley Jaser, shout out ha. Buti nga sa mga katangahan ng mga yan. Tapos hihingi ng tulong kay PBBM. Kala nila nasa Pilipinas pa sila. Sunod ng sunod kasi sa panawagan ni Maharliko at ni Roque. Kaya ayan, ang napala nyo. Mga buwisit talaga kayong mga didishit. Puro problema ang ibinibigay ninyo sa Pilipinas. Buti nga pumunta na sa ICC yung puon nila para tumahimik naman ang Pilipinas. Ay, apo. Sakit sa ulo talaga itong mga Duterte na mga ito. Totoo yan, Shirley. Shirley ulit, oh. Ha? Dito rin sa Switzerland, maraming mga Duterte. Pero hindi naman sila dito nagrarally. Baka pumunta sila sa Netherlands. Hindi magsasayang ng time mga tao dito. Diyan sa Duterte. Mahal ang oras dito, hindi dapat sayangin sa walang kwentang tao na kagaya ni Duterte.
Pero marami din dito tanga. Binabara ko lang sila. At yun nga Karox, marami ding sugarol. Mga tanga-tanga. Talaga, isusugal ang pera nila, sayang lang. Oh. Kaya ikaw, mabait ka naman, di ba, Shirley? Chupista Bunao, good evening po kuya at sa mga kamahal mo po sa buhay. At mga ka-warriors. Sige pa mga DDS, rally pa kayo ng rally dyan sa ibang bansa ng magata kayo sa Qatar. At arrest, magaya kayo sa Qatar at sa pamilya niyo na nagdusa, yun nga palang inareso sa Qatar. Kay Sara kayo humingi ng tulong, hindi sa gobyerno. Ano kayo? Siniswerte, puro kayo bangag. Kayo nang makabangag ngayon, ha? Ito. Chupista Bunao ulit to. Stage 5 na kuya, ang sakit nila. Totoo, stage 5, yung mga tanganisim virus naman po, kanang bumbong. Nilo Poriliagan, shoutout Karox. Masalim mo talaga utak ng mga DD-shit. Dapat ikulong na lang ang mga yan. Every Friday, papaluin sila ng yantok para madala. Ayun, nandun. Bakit alam mo yan, Nilo Poriliagan, anak? Siguro galing ka rin Saudi, ha? Adelia Koriyama, shoutout. Good evening, always watching you in Japan. Salamat, Adelia. Diyan ba sa Japan, walang mga tanga. Ng mga Duterte. Ha? David Alin Mendoza, shoutout. Blessed Sunday po, Karox. Dapat po kasi bigyan ng leksyon yung mga Pilipinong nakakulong sa Qatar para madala. Tignan natin kung bigyan sila ng tulong ng puo nila. Bukas sila. Sabihin lang ni Duterte, anong pakialam ko sa inyo? Sinabihan ko ba kayong maging tanga? Ha? Florentino Lagasca, shoutout. Nasaan ngayon ang support ni Sara sa nalinlang na OFWs? Dapat sila ang responsible sa action nila. Sila ang naggudyok. Totoo. David Alin Mendoza. Karox, kapag nasa ibang bansa ka, ang dapat po ay irespeto natin ang mga batas doon at maging pasaway. Huwag maging pasaway. Baka akala nila ay pwede nilang lusutan ang mga kawalangyaan nila doon. Yun nga. Ang baliw. Pwede rin kumandak, shout out. Sinayang ng mga taong ito ang kanilang kinabukasan. Damay ang pamilya nila dahil lang sa pagiging panatiko nila sa Duterte. Matagal din ako sa UAE. Oo, pero ako trabaho. Accommodation lang at simbahan pag-araw ng simba. Bihira akong pumasyal dahil nag-iingat ako. Dahil Muslim country yan, iba ang batas dyan. Mas naawa ako sa pamilya nila, hindi sa kanila. Dapat bigyan ng leksyon para hindi na pamarisan at hindi na maulit pinapahiya nila ang ating bansa. Totoo. Qatari Reals po, sabi ni Rhea Manampan, shout out. Marilo Pabianak, shout out. Good evening po tayo sa mga kawarriors. Yes nga po tayo. Sa ginawa nilang paglabag sa batas, marami ang madadamay. Karangalan ng ating bansa, yung mga sumusunod sa batas, damay tuloy. At higit sa lahat, yung kawawang pamilya nila na umaasa sa kanila. Di po natin alam, pero kung may sakit pa na kailangan ng suportahang gamot, magsisiman sila tanganisim was done. Nang dahil sa pagiging panatiko nila, now, nasaan ang isinisigaw nilang Duterte? Niha-niho, wala. Napakayaman ng ipinagtatanggol nila. So ngayon, nga sila. Gising, mga nagpapakaeng-eng. Kayo talo. Totoo. Ang bobo Gregorio Dadula, shout out. Mundo Cheng, Pre, hindi lang 17. Ang totoo ay 20 at isa lang ang nakalabas. Na parang sinagot ni Pulong, pero yung 19 wala na silang pakialam. Ngayon sinagot sila ng ating gobyerno. Multang 15,700,000 sa 19 na tao. Talagang perwisyo itong Duterte. Perwisyo itong mga Duterte, mga tanga at bobong kababayan natin. At ganun din ang mangyayari pa sa mga tanga at kababayan natin sa ibang bansa. Totoo yan. Mundo ulit,
Kaya kayo mga kababayan ko, huwag kayong magpakatanga at maging bobo sa mga Duterte. Pag kayo hinuli, unang magugutom ang inyong pamilya, walang sasagutin anuman mangyayari sa inyong problema. Huwag maging tanga, okay? Problema, ang daming tanga pa rin eh. Elizabeth Iscareo, shout out ha. Good evening, Xerox. Dapat lang makakulong sila dyan. At bansa nila yan, mga bobo talaga ang mga DDS na yan. Di marunong mag-isip. Alam naman nila na may sarili silang batas dyan. Nang dahil lang sa puo nilang si Digong, wala silang inisip kundi ipakita daw nila suporta sa isang mamamatay tao at walang galang sa Diyos. Yan ba ang dinidiyos nila? Ay, nako, ubod ng bobo, gunggong, ewan. Ang mahirap talagang gamutin ng mga tanga at sarado ang utak. Totoo yan, Elizabeth. Nako. Mundo Cheng ulit to. Pwedeng makalabas si Hina Yupak na si Digong sa ICC sa dalawang kondisyon. Una, makakabalik si Digong kung papayag si Pangulong PBBM na kunin lahat ang mga assets o kayamanan ng mga Duterte at 10% nito ay ibabayad sa mga biktima na pinagpapatay ni Digong. Pangalawa, hindi na kukunin ng ICC ang yaman nila at doon na mabubulok si Digong na halos bulok na rin naman, amoy lupa na siya. Totoo yan, mundo. Erlinda Aquino, shout out. Kuya, kung ako ang tatanungin, hayaan ko na silang makulong. Mayayabang kasi sila. Buti nga sa kanila. Kasi hindi sila nakulong, lalong magyayabang sila sa gobyerno ni PBBM. Kaya tama lang sa kanila na makulong sila. Karma yan. Totoo. Sabi ko nga di ba? Shout out, Attorney Claire Castro. Elizabeth Iscareo ulit. Nakakaya talaga mga DDS supporter na sa buong mundo na ganyan katanga ang mga yan. Di ko maisip kung bakit ginawa nilang santo ito na itinuring nilang Diyos. Ay, talaga mga siraulo ang ngayon natin. Mundo Cheng ulit Pre, uulitin ko sa'yo na ang lahat ng lubid o sinulid ay may dulo. Kaya yan, hipag mong mukhang pera, madudulo na rin. Hintay ka lang, pre. May vlog ako dyan, pre. Panoorin mo, siguro before Holy Week whatsoever. Maganda. Anyway, sasabay ko na, pre, sa vlog ko sa hype na yan. Elizabeth Iscareo. Dagdag ko pa dito sa Duterte na ito, nung bago pa siyang maging Pangulo, mga nauulol na tao lang ang bumoto dyan. Pinakita na nga dyan na totoong mamamatay tao talaga siya. At inutos niya ito. Tapos itong mga DDS supporters, okay na sa kanila. Anong klaseng tao ba kayo? Ay, ewan. Alam mo, Elizabeth Iscareo, kung hindi sinuportahan yung yung halimaw na yan ng mga loyalista ni Amy Baba, ni Marcos, hindi yan mananalo. Sinuportahan nga ni Amy. Binigyan pa ng 30 milyon. Kaya nanalo si Digong. Pero si Digong, na halimaw, ang sinuportahan niya, hindi naman si Bongbong. Ang sinuportahan niya, si Cayetano, kaya natalo si Bongbong. Yun na istorya niyan. Kasi nga, si Bongbong, ang presidente niya, si Miriam Defensor. Si Cayetano, ang presidente niya, yan, si Halimaw. Mundo Cheng, Ako ay awang-awa sa mga kababayan nating na may problema sa pag-iisip. Na ang mga utak ay may mga ubo at nana dahil sa kanilang mga katangahan, sa pagiging bobo, pati mga pamilya nila ay nadadamay sa kanilang katangahan. Ano man mangyari sa kanila sa kasusunod sa mga mapanglinglang ng mga Duterte, hindi sila pananagutin ng mga ganid na Duterte. Mga tangang bobo, isip-isip pag may oras, mga baliw. Yan, baliw talaga. Mundo ulit, Totoo yan, pare. Para sa akin, si Alfredo Lim ang pinakamagaling na mayor ng Maynila. At totoo rin na pinasara ni Mayor Lim ang lahat ng mga bar sa Mabini Belt at MH Del Pilar sa Tourist Belt dahil, pre, dyan ang racket ko noon. At lahat ng mga award na pera ni Lim, hindi niya tinatanggap at idinodonate niya sa
sa pagpapagawa ng mga klinika at eskwelahan ng Maynila. Sumabit nga lang siyempre doon sa anak niya. Maganda na sana eh. Biglang kamana-mana mo, puta na, yung anak pala niya, pusher. Hindi basta pusher, friend. Big time pusher. Nahuli na entrapment. Hindi mo ba nabalitaan yun? Oh. At sabi ni Alfredo Lim, buntot niya, dala niya. Hindi ako makikialam dyan. Pinagsabihan ko na siya. Awa ng Diyos. Hindi man lang nakulong. Laya agad eh. Parang yung anak lang din ni Rimulya. Muna siya, pre, hanggang ngayon, maganda pa rin si Atty. Claire Castro. Kaya nga, maski may asawa na siya, ay crush ko pa rin siya. Hi, cute. Patay tayo dyan. Shh. Gagalit si Atty. Claire. Ted, shout out Ted. Galing pa kumanta niyan. Galit na galit tayo, Karoke, sa katangahan. Yung pala napapakinabangan din pala. Opinyon mo kasi, bigyan na lang ng pangkabuhayan ni BBM ang pamilya ng 17 tanga na nakakulong sa katangahan. Dahil sa pagsuporta kay Digong. Hindi kaya madagdagan ng 17 tanga na nakakulong sa Middle East? Hindi ate mahirap makakulong dun. Oo. Meron kang hataw kada biyernes dun. Mundo check ulit Para hindi ako lubos na naniniwala na binitay si Saddam Hussein. Kasi dito sa trabaho sa Toronto, dyan yata yung mga nagrarally, pre na. May kasama ako na naging sundalo ni Saddam, malaking tao. At ang sabi niya sa akin, tatlo ang Saddam, hindi ang tunay na Saddam ang binitay. Nasa ibang bansa si Saddam, plastic surgery, walang iniwan kay Bin Laden, inilibing sa gitna ng dagat. Hindi pinakitang patay dahil si Bin Laden ay dating spy ng US noon na kilala ni Bush noon pa. Hindi ko na alam yan, friend Mundo. Mundo nito, Bin Laden, dating CIA ng Amerika, kaya malaking palabas lang ang inilibing siya sa dagat. Ganon din ang pagkabitay kay Saddam Hussein. 3 ang Saddam. Hindi ko alam yan Ted, Diyan lang sa interview ni Duterte at sinabi ng puting reporter na 6 weeks lang na nakaupo si Duterte, 900 na ang pinatay dahil sa droga. Kaya paano maipapanalo ni Kopman si Digong? Magbarbel ka na lang dyan sa loob, Digong. Baka tubuan ka pa ng mga bukol. Tubuan ka pa ng gabukol na muscle. Pero pinapasok na raw si Hanalet, at inakap siya ni Digong. And the rest is history. Maria Luisa Alipda, shout out. Kahit dito sa Spain, may mga Pilipino, mga nahuli nagtotong eat sa park, tapos may mga Pinoy ding nagbebenta ng shabu. Joselito Mabait, shout out. Lisa Cruz, shout out. Grabe bastos ng mga taga-suporta, todo palakpak pa. Sa aminado na pumapatay, anong klaseng mga tao yan? Mga kampo ni Satanas, Lisa. Simple lang, di ba? Friend Shelby Sapeda, shout out. Christiansen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo, mga bossing. Dolor Garcia, friend Amy Bingson, shout out Eman Escalona, shout out. Shout out, Pastor Jun Lagon, my friend. Hindi na tayo nakakapagkwentuhan, Pastor. Sana pag may time ka. Anyway, tignan ko may time bukas. Sabi ni Prince Shelby, Impong ba siyang Team Tedeli? Impong ba siyang Team Tedeli po? Katiponera ng Cavite, bumabalandra po at di po magpapahuli. Bumabati po na may ngiti sa iyo, Sir Rox, at sa buong Team Rocky Warriors the Great. Ano daw po, Sir Rox? Katarngahan? Mabuti naman po at nakakuha na pala po nila ang isang malupit na parusa. Ang kanila pong mga katarngahan, ang kaangasan naman po kasi nila, Sir Rox. Ang kaangasan naman po kasi nila, Sir Rox. Feeling nila, silang hari at reyna. Hoy, mga bugok, kung ako ang gobyerno, hahayaan ko kayong mga pahinog ng mga bukol ninyo dyan sa loob ng kulungan ng Qatar. Na mga pesing yawa kayo, ginusto nyo yan, di ba? O di pagdusahan ninyo. Yun nga sabi ko, di ba, friend?
Total, 3 taon lang naman sila makukulong. Di bunuin na nila. Kada biyernes lang naman ang palo eh. Yung mga po ninyo na sobrang yung sinasamba at inilalaban niyo talaga na sapakan ng muka, ayun, sasarap ng buhay ng mga timawang leche. Abalang-abala ang mga hinayupa kung saan ilalagay at ililipat ang kanilang mga di mabilang na ninakaw na kayamanan sa bansang Pilipinas. Totoo yan, Delika. Samantalang tayong lahat nagpapakakuba sa pagtatrabaho. Ang mga pinutukan ng lintik naman, tagahakot ng mga pinagpawisan ng ating dugo. O yan, dahil sa sobrang yung paghimod sa kanilang lubot ng mga yawa kayo, di kayo natataldahan. Kaya dapat lang talaga kayo maparusahan. Diyan na kayo dapat mabulok. Di kayo dapat tubusin ng gobyerno, mga pinutukan kayo ng lintik. Totoo nga, mahitulog tinadili. Doon kayo makaawa at magpaptubos doon sa mga amo ninyong dakila. Si Madam Pusit, Piatos, mga buisit, mga leche, kinam, mahitulog tinadili. Yung pangbasyang signing off, bago po ako sobrang tupakin sa Rox. Ha? Sarap po talaga nila pag epektusan. Sa inyo pong lahat, tunay pong nagmamahal, patuloy po na makikibaka, di po susuko. Ito po ang aswangot at makulit ninyong Tia Deli. Thank you, Sir Rox, sa pasensya at tiyaga ng sa aking araw-araw. Thank you po palagi, Sir Rox. Si Lord na lang po ang bahala. Ingat ka po palagi, Sir Rox. At sa akin pong pagtatapos, isang napakalupit na pa-shoutout sa ating Sister Grace. Di kami susuko. Darating din siguro ang umaga, magigising ka na mas importante si Lord sa buhay mo kaysa sa kahit anong daming kayamanan meron ka ngayon at tinatago na ayaw mong i-share. Payong kapatid, sister, sana makapag-isip ka na ng tama before it's too late. Ang tadhana ay mapagbiro, sister. Only God knows what lies ahead. Ikaw rin, baka maging huli ang pagsisisi mo. Peace be with you, Sister Grace. Sana matauhan ka na. Pero friend, dasal ha. Tapos na hiring-hiring. Magdidesisyon na ang kagalang-galang na judge namin dito sa bayan ng Tiague. Didesisyon na niya itong kahayupan nitong Grace Chingsay na ito. Sana. Magkakaroon ako ng vlog tungkol dyan. 3J Show po. Hello, Sir Rox. Magiging aral na ito sa mga OFW sa Middle East. Mag-isip muna sila ng mga 100 beses at baka matulad sila dito sa Qatar, OFWs. Alam mo, Sir Rox, dapat ang intindihin ng mga OFW ay ang kanilang safety dahil nasa ibang bansa sila. Ibang kultura at iba OFW Ang kanilang safety dahil nasa ibang bansa sila. Iba ang kultura ng ibang patakaran sa gobyerno. Kung makulong sila, ibang klase rin dahil hindi nila alam kung paano ang kulungan sa Middle East. Higit sa lahat, nakasalalay sa kanila ang kanilang kinabukasan at ang kinabukasan ng pamilya nila. Dapat sa kanila hindi sumasali sa mga rally-rally dahil wala sila sa Pinas. Kung gusto silang mag-rally, di umuwi sila sa Pinas at dito sila mag-rally. Ikaw naman. Pag ginawa nila yung gusto mo, di hindi na sila tanga. Ay, nako, 3J Show. Si Rox, malaking event sana ang ikaw 80th birthday ni Digong. Milestone na sana. Kaso ang Diyos na ang gumawa ng paraan para pagbayaran niya ang kanyang mga kasalanan. Akalain ba niyang hindi siya makakapag-celebrate ng 80th birthday with his family in their comfortable home with peace and party. Hindi raw sabi ni Kimo, hindi raw yan nag-celebrate ng birthday. Chipa yata ang gusto niya, chipa. 3J Show ulit. Nung nasa Pinas pa si Digong, talaga namang siga ang tapang, walang makakapigil sa kanya. Kung magsalita, akala mo wala nang katapusan ng kanyang kapangyarihan. Ang tapang, pinagyayabang pa niya ang mga pinatay niya, walang talagang takot sa Diyos. Kaso ang Diyos ay hindi natutulog. Narinig niya ang cry out ng taong bayan na inaapi ni Digong. Kaya hindi naman dapat
Kawan si Digong sa kulungan. Mas maigi pa ang kalagayan niya kaysa mga bilanggo dyan sa Pinas. Nakakaawa daw kesyo, matanda na. Bakit naawa ba sila sa mga basta na lang nila pinagpapatay ng walang kalaban-laban? Naawa ba sila sa mga pamilyang nawalan ng anak, asawa, kapatid, ng breadwinner? Hindi po nakakaawa si Digong dahil ng pakasasa siya sa kayamanan ng bayan. Nag-abuso siya sa inyo, naghasik siya ng takot sa lahat ng tao. Nag-astanghari lahat ng tao kaya niya higit sa lahat. Bakit kawawa si Digong na lumabastangan sa ating Panginoon Diyos? Totoo. Mga salita nyo, magbugok. Matanda na, putang na. Di lahat ng 80 years old, pwede na magwalang niya dahil hindi napapatulan. Katatangan nyo. Ay na nyo. Ha? Yung pagiging matanda, pag edad na 80 years old, pwede ka nang magnakaw. Lahat, pwede mo nang gawin dahil hindi ka napapatulan ng batas dahil matanda ka na. Ano ba naman katangahan yan? Putang na. Virgilio Manzano, shout out. Sila ngayon ang sender home. May multa pa. May multa pa sila plus makukulong ng 3 years. Ginusto nila yan. Pagdusahan nila. Totoo yan, Virgilio. Arnold po si Diego, shout out. Si Rox, dami kong tawa doon sa stage 4 na katangahan. Bago yun ah. 3J Shop ulit oh. Si Rox, ang tunay na kawawa ay yung mga taong nabubulagan at nabulag ni Digong. Dahil sila ay naging kasing sama na rin ni Digong. Bakit ko nasabi yan? Aba, ipagtatanggol mo ba naman ng isang human rights violator at mamamatay tao? Pati ang Diyos dinamay. Sinong kawawa? Sila kasi ang kinabukasan nila. Sila mismo ang sumira, pati pamilya nila. Sa Pinas na dadamay. Kaya ko naman nasabing kawawa sila. Kasi hindi sila nakakaalam ng tama at mali. Sila ay nagpapaanod sa kasalanan ni Digong. Kinampihan nila ang isang taong pati Diyos ay hindi na iginalang. Demonyo nga yan. Sabi ko nga sa inyo ito ang impyerno. Ayan si Digong. Yan ang kanang kamay ni Satanas. Yan ang kanyang mga miyembro. Yung nagsisigaw na Digong. Duterte. Yun diba? Ito ang impyerno. Ito. Wala nang ibang impyerno. Walang dagat-dagatang apoy, wala. Pag namatay ang isang demonyo, masamang tao, ang kanyang kaluluwa ay nandito. At kung siya nga isang demonyo, kung ano-anong ginagawa ng putang kaluluwa ng demonyo, pumapasok sa mga mahihina, panampalataya sa Panginoon. Ito rin ang paraiso. Pag marami kang pera rito, lahat ng gusto mo, pwede. Hindi ba, mga boss? 3J Shop ulit Alam mo, Sir Rox, dapat sana si Sarah ay nagre-relax lang muna dahil ang haba pa ng kanilang laban. Pagtuunan niya ang kaso ng ama niya at ang kanyang kaso, hindi yung daldal ng daldal, pati mga abogado ng prosecutor ay sinasabihan niya ng bobo. Ayan tuloy, nasabihan siya ni Atty. Conti ng idiot. Yung bobo pwede pang matuto basta't mag-aral lang. Kaso yung idiot, ikaw na si Rox ang tuloy, magtuloy. 3J Shop ulit. Si Rox, dapat din isipin ni Sarah yung kanilang defense. Kasi the more tatagal ang kaso, the expensive it is going to be. Kung wala silang problema sa datong, di lalong patatagalin ni Atty. Kaufman ang kaso para tuloy-tuloy ang sweldo. Totoo. Dapat isipin ni Sarah na may chance na hindi mag-ambag si Hanilet sa gastusin sa abogado dahil sabi ng balita sa kanyang pangalan yung mga 7-Eleven store nila sa Davao. Meaning, ang kinikita ng mga stores na yan, kay Hanilet lang napupunta. Kung sakaling mag-share si Hanilet, ay naku, mababangkrap siya. Di ba? HDJ 19. Welcome to the club. Di lang mga tanga, kundi mga gunggong pa yung mga nakakulong na yan. Kataryan, mahigpit ang batas. Totoo, di ba? Mission accomplished, mga boss. Jan Dimango, my friend, shout out. Brother Elias Isyo, shout out.
Kamusta ba ang laban niya sa Caloocan? Friend, malapitan pa rin ba? Balita ko, mahabol na si Senator Trillanes eh. Hanggang bukas po muli mga boss. Oh. Mag-comment nga ako kayo dito sa Sara na to. Matalino ba to o ano para sa inyo? Ito para talagang napakagaling mo, Sara. Ha? Magbasa ka raw, sabi ni Tony Rene Bueno. Good night. God bless.